ang pagbaklas sa mga kasinungalingan ng mga pro-China trolls at agents. Pagod ka na ba sa paulit-ulit na script ng mga trolls at agents ng China sa social media? Yung mga linyahang tila sadyang ginawa para lituhin tayo, pahinain ang ating paninindigan at gawing normal ang pagsuko. Hindi aksidente ang mga lies na ito. Ito ay koordinado at sadyang idinisenyo para mapagod tayo at tuluyang manahimik. Pero sapat na, tama na, panahon na para maging pro-Filipino. Ang West Philippine Sea ay atin sa ilalim ng international law. Sa video na ito, iisa-isahin natin ang mga pinakasikat na talking points ng disinformation. Babaklasin natin ang mga ito gamit ang batas, kasaysayan at eksaktong siyensya. Una, ang myth ng walang coordinates. Isa sa pinakapopular na hirit ng mga trolls ay ito. Walang exact coordinates ang West Philippine Sea, kaya hindi talaga ito sa atin. Mali, sobrang mali. Sa batas at matematika, ito ay basura. Ang West Philippine Sea ay isang policy name o pangalan na ibinigay natin sa bahagi ng ating dagat. Ngunit ang karapatan sa dagat ay hindi nanggagaling sa pangalan. Nanggagaling ito sa mga baselines na may eksaktong coordinates. Sa ilalim ng Republic Act No. 9522 ng 2009, nagtakda ang Pilipinas ng mga archipelagic baselines gamit ang tumpak na latitude at longitude na opisyal nating isinumite sa United Nations. Mula sa mga puntong ito, sinukat ang 200 nautical miles na Exclusive Economic Zone o EEZ sa ilalim ng UNCLOS. Narito ang ilan sa mga eksaktong base points sa kandurang bahagi ng ating bansa. PAB 54A hanggang PAB 55 Balabac Great Reef mula 7 degrees 51 minutes north hanggang 7 degrees 54 minutes north latitude. Ito ang ating westernmost base points. PAB 60 hanggang PAB 64B Palawan Coast hanggang Dry Island, nakalatag mula 8 degrees hanggang 10 degrees north latitude at 117 degrees hanggang 119 degrees east longitude. Ang pagsasabing walang coordinates ang West Philippine Sea ay parang pagsasabing walang coordinates ang Pilipinas kasi pangalan lang yan. Ang coordinates ay nakadikit sa lupa, baselines, hindi sa palayaw. Ang batas at geometry ay hindi opinyon. Pangalawa, ang Scarborough at ang Trillanes scapegoat. Paborito ring sisihin si dating Senador Antonio Trillanes sa pagkawala ng Scarborough Shoal noong 2012. Ang totoo, hindi nawala ang Scarborough Shoal dahil sa kanya. Nangyari ang standoff noong 2012 dahil hinarang ng mga barko ng China ang ating mga otoridad. Nagkaroon ng kasunduan na sabay na aalis ang mga barko para humupa ang tensyon. Sumunod ang Pilipinas at lumabas sa lugar. Pero ang China ay nagpaiwan at tuluyang sinakop ang shoal. Iyon ay desisyon ng Estado at bunga ng agresyon ng China, hindi gawa ng isang senador. Tungkol naman sa back channel talks, karaniwan itong ginagawa sa diplomasya para maiwasan ang gera o maling akala o miscalculation. Hindi ito ginagamit para isuko ang teritoryo. Ang paninisi kay Trillanes ay isang paraan lang para burahin ang katotohanan na ang China ang lumabag sa usapan. Pangatlo, ang pagkakaiba ng Filipino-Chinese at mainland communists. Isang mapanganib na disinformation ang pagsasabing ang mga Filipino-Chinese ay kampi sa Communist China. Kasaysayan muna tayo. Maraming pamilyang Tsino ang tumakas patungong Pilipinas noong 1949 dahil ayaw nila sa komunismo. Ang mga Filipino-Chinese ay lumaki sa tradisyonal na kulturang Tsino na sinubukan mismong sirain ng Communist China noong Cultural Revolution. Marami sa ating mga Tsinoy ang mas malapit ang loob sa Taiwan kaysa sa Beijing. Ang pagpuna natin sa agresyon ng China o sa mga illegal pogo at espiya ay hindi pag-atake sa ating mga kapatid na Tsinoy o sa kanilang mayamang kultura. Huwag tayong magpaloko sa race card na ginagamit ng mga trolls. Pang-apat, historical rights at overlap claims. Sinasabi ng China na may historical rights sila dahil sa 9-dash line. Sinagot na ito ng batas. Noong 2016 Arbitral Award, idineklara ng korte na walang legal na basihan ang 9-dash line. Ang kasaysayan ay hindi pwedeng lamangan ang mga modernong treaty gaya ng UNCLOS. Talo ang China, period. At sa mga nagsasabing overlap naman ang claims ng ibang bansa, tandaan, ang EEZ ay base sa distansya 200 nautical miles
Pilipinas, ang pagkakaroon ng overlap ay nangangailangan ng negosasyon sa pagitan ng mga magkakapitbahay, hindi pagsuko sa isang bansa gaya ng China na gustong angkinin ang EEZ ng lahat. Pang-lima, pananakot ng giyera at ekonomiya. Huling sandata ng mga trolls ang takot. Bobombahin tayo ng China kapag lumaban tayo. O utang natin sa kanila ang mga produkto natin. Fear-based disinformation ito. Gumagamit ang China ng gray zone tactics, pananakot na hindi nauuwi sa giyera dahil alam nilang ang open war ay may malubhang bunga sa kanila, lalo na't may mutual defense treaty tayo sa Estados Unidos. Sa usaping ekonomiya, ang kalakalan ay palitan, hindi kawanggawa. Kumikita ang China sa atin, binabayaran natin ang kanilang mga produkto. Hindi ibig sabihin na bumili ka ng gamit na made in China ay ibinigay mo na rin ang iyong dagat. Ang resibo ay hindi katumbas ng pagsuko ng soberenya. Huwag tayong magpakauto-uto sa mga DDS at pro-China trolls. Tandaan, binabayaran ang ilan sa kanila para kumbinsihin kang isuko ang iyong karapatan sa sarili mong teritoryo. Hindi sulit ang bayad sa kanila kumpara sa kinabukasan ng ating dagat at ng mga susunod na henerasyon. Ang West Philippine Sea ay hindi lang tubig at bato. Ito ay pagkain, enerhiya at dignidad ng Pilipino. Kapag may nakita kang troll, isampal mo ang coordinates, isampal mo ang batas. Ang pananahimik natin ang kanilang layunin. Huwag natin silang pagbigyan. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng